umaga at ang bidang-bida sa exhibit na ito, itong nakikita nating Santo Niño de Santa Maria na 300 years na nandito. At ito nga po, sabi pa nila, mula pa daw sa Espanya at gawa ito sa ivory. At ayan talagang ito yung pinaka-malaki at pinaka-bongga po na Santo Niño dito sa exhibit na ito. At ngayon umaga, kasama po natin ang diocesan priest nila na si Father Renato Brion para ikwento po sa atin kung ano ang layunin ng exhibit na ito. Umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda rin, Gretchen, sa ating mga tagapanood. Umagang kay ganda. So napansin ko po, Father, yung tema niyo po medyo kakaiba kasi medyo circus po. Bakit nga po circus yung theme? Kasi ito yung something na makapag-a-attract sa mga bata. So, kapag yung mga bata nakikita nila yung circus, yung carnival, parang gusto-gusto nilang puntahan. Masaya sila doon. Kaya this is one way of attracting the children to Christ. Ano po ba yung layunin nung buong exhibit? Bakit niyo po ginagawa ito? Taon-taon po ba ito? Yan, taon-taon ginagawa ito. Unang-una, para siyempre i-promote yung devotion sa Santo Niño. Tapos, pangalawa, mayroong din ibang mga lugar na nag-exhibit ng Santo Niño pero dahil malayo itong puntahan ng mga taga Santa Maria, yung congregation, nagkaroon sila ng effort para mag-set up ng sariling exhibit para yung mga tao hindi na pupunta dadayo sa mga lugar. Katulad na lang ng Sinulog Festival na katulad ng sa Cebu. Mangyayari this Sunday. Kasabay po ng kapistahan ng Santo Niño dito. Gaano po ba kahalaga para sa mga taga Santa Maria, Bulacan, yung Santo Niño, si Santo Niño? Mahalaga sa mga taga Santa Maria kasi unang-una, ang patron ng Santa Maria ay si Mama Mary. So, everyone na involved at malapit sa puso ng mahal na ina, malapit din sa puso ng mga taga Santa Maria. Kaya, gano'n na lang ang debosyon ng mga tao, ng mga taga Santa Maria sa Santo Niño. Bakit po pala parang may iba't ibang bersyon ng Santo Niño? Ano po yung sinisimbolo nun? Parang kakaibang lifestyle po ba yun? Iba-ibang bihis, iba-ibang lifestyle. No, actually, yan ay para makarelate ang iba't ibang aspeto, iba't ibang sektor ng mga tao. Yung iba't ibang bihis ng Santo Niño, halimbawa, mayroong bombero, mayroong pulis. So kahit sila, pwede silang magkaroon ng devotion sa Santo Niño at hindi sila maiilang kasi nakikita nila, ito kamukha ko to. Ganito pala ako nung pwedeng, kahit bata, pwedeng mag-ambisyon na maging banal, kahit na sila mangarap na maging pulis, na maging bumbero. Pag nakikita nila yung ganung bihis, pwede pala akong maging banal pagka gano'n. Meron po ba kayong parang very specific na miracle na maalala na parang yun nga po, na nangyari po dito sa Santa Maria, Bulacan? Merong mga accounts, pero hindi pa siya talaga properly documented. So, it came from mga devotion na rin ng mga tao, mga gumagaling, kaya ay mga answered prayers, kung ano naman yung mga dasal nila. Kaya okay nga po yun, kasi dito makikita ko na talagang relatable si Santo Niño at manalangin sa Jesus. Invite po natin ang mga kapamilya kapag gusto po nila dumalaw sa exhibit. Ini-invite namin, hindi lang taga Santa Maria, kundi lahat po kayo na dumalaw dito sa aming exhibit ng Santo Niño. Bukas po ito every day until January 15 from 7 a.m. to 8 p.m. Ayan, libreng-libre po dumalaw dito sa exhibit. At yun nga, pwede rin kayo sumama sa kapistahan ng Santo Niño this Sunday. Yes. Kung gusto niyo pong ipakita ang debosyon ninyo. Maraming salamat, Father. At natuwa naman po ako sa nakita ko pong napakaraming imahe ng Santo Niño. At mula nga po dito sa Santa Maria, Bulacan, back to studio. Thank you very much, Gretchen, mula sa lupain ng mga Sintarong, Santa Maria, Bulacan.